Isa sa napakahalagang bagay sa ating buhay, balikan po natin sa John 15:16. Isa sa pinakamahalagang talata sa Biblia ay ang John 15:16. Punong-puno po ito ng kahulugan. Another celebrity has arrived. Celebrities have arrived. Si Brother Mark, will you come? Nandito si Brother Mark. Andiyan si Sister Marge sa likod. Hindi pwedeng wala yan. Si Marge sa likod. Kailan dalawa? Okay. Okay, so tingnan po natin sa John 15:16. You have not, basahin po natin sabay-sabay. You have not. Ulit, sabay-sabay po kayo. 1, to begin. You have not chosen me, but I have chosen you that ye should go. Sino po nakaka-memorize na ng talatang ito? Na-surprise naman ako sa inyo, memorize nyo lahat. Kung mahalaga yung talatang to sa inyo, i-memorize nyo po yan. Mahalaga po ba yan? Dapat i-memorize nyo yan. Huwag kayong babalik dito sa Sunday pag hindi nyo memorize yan, ha? Pumalakpak si Tikboy, number 1 ka, mag-recite, ha? Okay, so, i-memorize nyo po itong talatang ito kasi ito po yung tinatawag na ordination nyo. You are ordained by God. You are chosen by God. Itong katotohanan ito, tatanong ko sa inyo, dito po kayo sana magkaroon ng twist. Okay? Meron bang kapasidad ang tao na piliin ng Diyos? Sino nagsasabing meron? May kapasidad ang tao na piliin ng Diyos? Nagtaas ng kamay si Jong eh. Hindi, nakita ko kasi kanina, siniko ka ni Chris. Sabi ni Chris sa'yo, mali. Kaya nagbago ka. Siniko ka eh. Oh, kaya pala. May kapasidad ba ang taong piliin ng Diyos? Liwanagin natin yan, wala. Kaya dapat na-appreciate mo na pinili ka niya. Wow! Masaya ba kayong pinili kayo ng Diyos? Yes. Yes! Sa dinami-dami ng tao sa mundo, bilyon, pinili ka tapos sa'yo, wala lang yon. RB, matapang to, hindi umalis dito. Oh. Ibig sabihin, nakahandang tanungin. Ha? Alam mo ba kung kailan ka pinili ng Diyos? Kailan? Nakatingin sa lola eh. Gumagano? Anong verse? Anong verse yung sagot? Jobert, anong verse yung sagot? Kailan ka pinili ng Diyos? Anong verse? Sabi ng Lord, pinili kita eh. Kailan? Kailan ka pinili ng Diyos? Anong verse? Hoy, yung apo mo oh. Ba't mo hawak? Before the world began. Anong verse? John 3:16. Ano? Wait lang po, wait lang.
Genesis, anong verse? Sino sumagot? Anong verse? Ay, hindi, joke lang po. Dapat alam nyo rin to. Alam nyo John 15:16. Alam nyo yung sagot, kailan ka pinili ng Diyos? O Marco Laguer, kailan? Anong verse? Uy, walakpakan natin. Pwede ka na umuwi. Pwede na. Tingnan natin sa Ephesians 1:4. Ang galing ni Marco si Marco nawala dito yan ng ilang panahon kasi nag-Bible school yan. Tamo, alam niya sumagot. Okay, eyes here please on the board, class, students. According as He hath chosen us in Him, kailan? Before the foundation of the world. Ibig sabihin noon, kapatid, wala ka pa sa mundo, personally, kilala ka na ng Diyos kasi pinili ka niya eh. So hindi po ito Bible study ngayon, kaya alam ko maraming tanong dyan, itutuloy po natin. Pinili ka ng Diyos, okay? So makikita natin dyan, babalikan to natin mamaya, pero hindi na yung verse. Upang ikaw ay maging banal at walang kapintasan sa pamamagitan ng pag-ibig. Balikan natin John 15:16. So tandaan po natin yung verse ha, magkakasama po yan. Okay? Ano yung RB? Anong ginagawa mo RB dyan? Kumukuha. Okay, so, yung pagpunta mo rito, na nakilala mo ang Diyos, hindi mo yun kagustuhan. Binigyan ka ng Panginoon ng enlightenment para loobin mo at gustuhin mo yung kanyang kalooban kasi wala tayong desire sa will ni God eh. Di ba tayo kang Kristiyano na hirap pa tayong ibigin ng Panginoon eh. Yung pa kayang hindi pinili ng Diyos. Tayo pa nga lang lagi nag-i-struggle eh. Upang sundin at ibigin ng Panginoon eh. Di ba? Yung pa kayang hindi pinili ng Diyos, wala silang kapasidad na piliin ng Diyos. Gawin ang kalooban ng Diyos, excuse me, wala ho yan. Okay, so ngayon, nakalagay po sa John 15:16 kung bakit kanya pinili. Okay, anong dahilan ba't ka pinili? Upang magbunga. So yung pong pamumunga natin, yun po yung nakalagay sa Ephesians 1:4 that we should be holy and without blame. Yun po yung unang-unang bungang dapat na makita. Yung buhay na binago ng Panginoon. Yun po yung pangunahin. That you should bring much fruit, mga pagbabago sa buhay. Di ba? That bring forth fruit. And that your fruit should remain. Manatili yon. Kasi unang-una, yun ang ebidensya na ikaw ay pinili ng Diyos. Yun ang ebidensya unang-una sa 4 o 5 dahilan kung bakit may bunga ka dahil yun ay proof of your conversion na binago ka ng Diyos. Kahit anong gawin nating bali-baliktad, huwag mong tawagin Kristiyano ka kung walang nabago sa'yo at hindi ka nagbagong buhay. Walang Christianity pag walang kabanalan. Walang Christianity pag walang Christ-likeness. Yun ang pangunahing bunga natin. Okay. Pangunahing bunga, umiibig tayo sa mga bagay na mga banal. Umiibig tayo sa mga bagay na makadiyos. Yan ang unang-unang bukas ng ating puso, bukal ng damdamin. Pagmamahal sa kanyang gawain. Amen? Kung wala sa iyo yun, absent sa iyo yun, baka naisama ka lang dito pero hindi ka pinili. Sad naman. So, tanong mo nga yung sarili mo, Lord, pinili ba talaga ako ng Diyos? Ang sagot ay yes. Pangalawa, asan ang bunga ko? Meron ba? Pag yes, congratulations. Sama tayo dyan. Pero pag wala, pag-isip-isipan mo. Amen? Okay. So unang-una pong pangunahin na bunga ay ang kabanalan. Alam po natin yan. Marami po tayong binanggit ng mga bunga ng mga nakaraan, mga 4-letter G, etc., etc. Bunga.
Ang pangunahing bunga po ng Christianity na dapat makita, Christ-likeness, yung kabuuan ni Kristo. Pag sinabing kabuuan ni Kristo, hindi po lamang kabanalan. Okay? Kasama po doon ang kasaganaan. Ano yung isa pa? Kapangyarihan. Kakayanan para ipamuhay at gawin ang mga kalooban ng Diyos. We are empowered by the Holy Spirit. So yun po yung dapat na makita pag sinabing Christ-likeness. May nakikreate ka sa buhay mo. Kahapon may nakita kami sa family gathering. O insan, kumusta ka na? Eto, ganun pa rin. Kumusta kayo? Eto, ganun pa rin. Ganun ba yun? Awa ng Diyos, may nagbago. Awa ng Diyos, eto na kami. Awa ng Diyos, ganito. Sa kapangyarihan ng Diyos, ganito na. Ito nang ginagawa pa sa buhay namin. Alam mo, Pastor, yung relasyon namin mag-asawa, lalong bumubuti. Yung samahan namin sa bahay, lalo nagiging maayos. Pastor, yung kabuhayan namin, dati ang pinagkakautangan ko 5, ngayon 4.5 na lang. May nagbago. O, kumusta ka na? Eto, grabe, lubog pa rin sa utang. Sana umahon naman, kahit kalahati. Nasa iyo ang Diyos eh. Bakit pa ikot-ikot tayo sa ganung buhay? So gusto ng Panginoon may bunga. So ngayon, sesentuhin po natin, alam na po natin yung bunga, buhay na masagana, buhay na makapangyarihan. Okay? Yan po yung bunga. Ngayon, bakit hindi po yan lumilitaw? Ituturo ko po sa inyo kung paano palilitawin ang masaganang buhay. Paano palilitawin ang buhay na maayos at buhay na banal? Buhay na mapayapa, buhay na masaya, sa pamilya, sa personal mo. Yun po yung tinuturo dito, paano? Hindi po tayo nagbabaka sakali na may bunga o wala. Alam po natin kung paano magbubunga. Pag hindi mo natutunan dito yan, humanap ka ng ibang church, baka matutunan mo dito, hindi mo natutunan eh. Baka hindi ako para sa'yo at hindi ka para dito. Sayang, lumilipas, walang nagbabago sa buhay mo. Abay, hanap. Hindi kita pipigilan. Amen? Ang layunin ko lamang, maging mabunga buhay mo. Who knows, pag nagkita tayo pagdating ng araw, after how many years? Oy, kumusta ka na? Pastor, tama ka? Yung pastor doon sa kabilang ibayo, yun talaga yung nagbago ng buhay. Ginamit ng Lord para magbago ako. Purihin ng Diyos. Di ba? Binago ka ng Diyos. Yun lang naman ang humble ko sa iyo, kung hindi sa pamagitan ko, sa pamagitan ng ibang tao. Di ba? Amen, John Ray? Praise God for your presence. Si Warren ba darating na? Si Warren. Ba't hindi nyo alam? Magkasawa kayo? Hindi. Magiging kumpleto na kayo dito ulit sa Maynila. Okay. Nasa si Ira? Oh. Ikaw ba yung umaawit kagabi? Singer din pala to. Meron na pong praise and worship doon po sa GMA, sa bahay nila Irene at saka nila Jong. Tuwa naman ako kahit wala ako doon, nag-worship sila. Amen. Praise God. Nakita niyo doon ang worship leader ha? Si Ira. Amen. Okay, kaya si Jong mamaya, drummer. Okay. O ngayon, ituturo ko sa inyo paano magbunga. Nakalagay po dito sa John 15, verse 4 and 5. Tingnan niyo, at ating tingnan paano magbunga. Ha? Tingnan natin, ha? Abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye, except ye abide in me. Verse 5. I am the vine, ye are the branches, he that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. Without abiding in the vine, without Jesus Christ, ye can do nothing, ye cannot bear fruit.
Kaya hindi ka nagbubunga, you are not abiding. Or if you're abiding, you are not properly abiding. So I am going to teach you again this time how to abide properly. And what is abiding in the vine para may bunga. At bago ako magpatuloy, dali natin sa verse 8. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit. Natutuwa ang Diyos na may bunga ka. Verse 11. These things have I spoken unto you para magbunga ka, upang maging masaya ka rin. Pag may bunga ka, masaya ang Diyos, masaya ka rin. Pag wala kang bunga, malungkot ang Diyos, malungkot ka rin. Para masaya ang Diyos, masaya ka, masaya tayong lahat, magbunga ka. Hello? Nakikinig po ba kayo? Ngayon kung wala kang pakialam sa sarili mo, kung may bunga ka't wala, baka hindi ka pinili ng Diyos. Sana makita kong pinili ka rin niya. Dahil pakikita mo yung bunga mo. Ang una makakakita ng bunga mo, nanay mo, kapatid mo. Kasama mo sa bahay. Kakatuwa naman ng kapatid ko. Nakita ko yung pagbabago sa buhay niya. Pag nakita ng kapatid mo at ng magulang mo yung bunga mo, masaya hindi? Masaya. At masaya ka rin kasi nag-i-exist ka sa purpose mo sa life. Pero kung wala kang bunga, sakit ka ng ulo, masakit ang ulo ng mga kasama mo sa bahay, ba't ka pa nag-i-exist? Kaya sabi po ng preaching natin last time, putulin ang punong yan. Pabigat lang yan. Kumusta po kayo? Kayo po ba'y pabigat sa buhay ng pamilya nyo? Pabigat sa buhay ng asawa mo? O nakakagaan ka? Prangkahan tayo. Amen? Amen? Amen. O tali ka. Tatawagan pa. Tawag ka. Ayaw mo? Oh, manang-mana kay Jong to. Amen. Okay, tuturo ko sa inyo kung para magbunga. Ready na tayo, ulitin ko niya. So, ang sabi dito, abide in me. Okay, ito na yun. Verse 7. Abide in me, and my words in you. And ye shall ask what you will, and it shall be given unto you. Ang taong naka-abide kay Christ, mabunga. Kaya sabi sa verse 16, ano man ang hilingin mo, ipinagkakaloob niya. The most powerful human being on the planet Earth is that when he declares, speaks to God, God answers. He is a manifester of fruit. Okay. The most powerful, kaya niyang pagalawin ang kamay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya mo? Ibig sabihin, may bunga ka. Okay, here we go. Tutuloy ko na. Anong sikreto ng pamumunga? Abiding in the vine. It means abiding with the word. Okay? Ready na? 4 na bagay ating titingnan. Anong ibig sabihin ng abiding in the vine or abiding? Abiding in the vine is abiding in Christ. Pag sinabi nating abiding, nakalagay po dun sa verse 7, if you abide in me and my words. So ibig sabihin, hindi natin pwedeng paghiwalayin ang abiding, dapat may word. Hello? Pag sinabing abiding, may word. At kapag ka may word, you are meditating, the word is meditating the word, may bunga. Ano ibig sabihin ng abiding? Meditating. The word. Okay? Abiding and meditating or fellowshipping with God. Abiding is a constant, consistent fellowshipping with God. Okay? Tingnan po natin ang parallel na idea sa Psalms chapter 1 verse 2
and 3. Tingnan natin ha. Okay. Go. But his delight is in the law of the Lord. It is the blessed man in verse 1. And in his law doth he meditate day and night. The idea of meditation day and night is abiding in Christ. Meditating the Word of God. That is the key thing. Meditate, abiding, iisa ho yan eh. Tingnan po natin sa verse 3 anong sinasabi. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sabahan niyo ako. Begin. And he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Paano magiging mabunga? Ang tao nagbubulay-bulay or abiding in the vine is like a tree planted by the rivers of water. Whatsoever he doeth shall prosper. Negosyo? Ipaprosper ng Lord ang negosyo mo. Hanap buhay mo? Ipaprosper ng Lord. Bakit hindi nagpa-prosper? Maybe temporarily may tinuturo ang Panginoon, but definitely, God is going to prosper whatever your hands will do or are doing. Sabi ng Bible eh. Ba't di nagpa-prosper? Hindi nag-a-abide eh. Nag-a-abide, nagme-meditate, pero mali. So, punta po tayo dyan. So, tingnan niyo yung buhay niyo. May bunga kapag nagme-meditate. Pag walang meditation, walang bunga yan. Kasi yun ang sinabi ng Bible eh. Kinote po ito ni David galing sa Joshua 1:8. Tingnan po natin Joshua 1:8. Tingnan niyo po. Joshua 1. Pareho po ng idea. Pareho lang. Tingnan niyo. Kinote po yan ni David. David read Joshua. The book of Joshua. This book of the law shall not depart out of your mouth, but thou shalt meditate. When? Day and night. That thou mayest observe to do according to all that is written therein, then thou shalt make thy way prosperous, the same as chapter 1 of Psalms. Whatsoever he doeth shall prosper. The person will prosper if he will meditate upon the law of the Lord. Meditating the law of the Lord makes you fruitful. Kung meron dito nagbubunga na walang meditation, mawawala yung bungang yan pagdating ng araw, sayang yan. Mabubulok yan. Ang tunay na bunga ay galing sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Okay? Huwag po kayong maingganyo ng mayayaman sa mundo. Hindi naman nag-church yan, walang Diyos, yumaman eh. Hindi naman ang punto natin ng pagyaman eh. Mas mahalaga ang kabanalan kaysa pagyaman. Ang yumayaman, walang kabanalan, tapon lahat yan, tandaan niyo yan. It will not survive. Speaker Romualdez, bilyonaryo. Hindi ko sinasabi nagnakaw yon. Sabi ng bayan. Mayaman niya, walang Diyos yun. Nagnakaw eh. Kung nagnakaw talaga. Kung. May kung ako eh, no? Safety. Yun ang kayamanang walang dangal. Ang yumaman na hindi galing sa Diyos, walang dangal. Okay lang, walang dangal, mayaman naman. Bahala ka sa buhay mo. Okay. Nakuha niyo yung parallelism, abiding and meditation ay isa? O anong ibig sabihin na pag nagme-meditate ka? Ito na yung sagot ha? Para magkaroon tayo ng, the first point is the overview of meditations, my first point. The overview of meditation. The overview of abiding in the vine. Para maintindihan nyo, pag sinabing abiding in the vine, my words abide in you, nagbubulay-bulay ka sa salita ng Diyos. Alam nyo kung gano'ng kahalaga ang salita ng Diyos? Pakita ko sa inyo, Psalms 138 verse 2.
Psalms 138. Verse 3. Psalms 138. Sorry, 138. 138. I will worship toward thy holy temple and praise thy name for thy loving kindness and for thy truth. For thou hast elevated, exalted your word above all your names. Ine-exalt niya ang kanyang sariling word. Tapos tayo, we don't meditate the word that is above all His name. So pinupoint out ko lang sa inyo kung gano'ng kahalaga ang kanyang salita. Please, if you will ignore this message and ignore that verse, you're doomed. Okay? Tuloy po natin. One final verse. Ano po ba talaga yung pagbubulay-bulay? Okay? O, dito na po. Ito po yung final verse. Jeremiah 17:7. So para po pagdugtong-dugtong natin yan, alam ko po yung mga verses na yan. Pinagbulay-bulayan po natin yan eh. Blessed is the man that trusted in the Lord and whose hope the Lord is. Who trusted in the Lord. Verse 8, tuloy natin. For he shall be as, are you reading? A tree planted by the water and that spreadeth out her roots by the river, and he shall not see when heat cometh, but her leaf shall be green, and shall not be careful in day of drought. Hindi siya mag-aalala sa tagutom, neither shall he cease from yielding fruit. Mabungang-mabunga siya. Bakit? He is trusting and hoping in the Lord. Bakit? Doon yung pong pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, doon mo ipinapahayag, doon mo dinideclare ang iyong pananampalataya tungkol sa Diyos sa kanyang mga sinabi. Ulitin ko po sa inyo. Pag nagbubulay-bulay ka, okay, doon mo pinapahayag ang iyong pagtitiwala o pananampalataya. Kaya, living by faith, meditating the word, abiding is the vine, is just the same as living by faith. Okay. Paulit-ulit po sa Biblia, ilang verses na bilanggit, the just shall live by faith. Kapag hindi ka nabuhay sa pananampalataya, mabubuhay ka sa kawalan ng pananampalataya. Pag nabuhay ka sa pananampalataya, mabubuhay ka sa Espiritu Santo. Pag hindi ka nabuhay sa Espiritu Santo, mabubuhay ka sa laman. And they that are in the flesh cannot please God. For without faith, it's impossible to please God. Kasi kapag ikaw ay nabuhay sa pananampalataya, nagbubunga ka na, nakikita yung bunga, sabi doon, herein is my Father glorified, that you bear much fruit. Natutuwa na ang Diyos sa'yo, kasi nakikita na yung bunga sa'yo. Tuntua po kami nung ako'y nasa elementary, grade 5, grade 6, yun po yung time ng Green Revolution. Sino po yung mga kaedad ko rito? Sa elementary, naabutan niyo ba yung Green Revolution? Green ha? Hindi G-R-I-N, green. Tuntua po ako pagkaya po nagtanim kami, tapos may bunga na, maliliit. Dili ka na, masaya. Theoretical. Para siya maging transformational at magkaroon ng resulta, dadaan ka sa second stage, the revelation knowledge. At ang revelation knowledge ay mangyayari lamang sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay dahil doon nangungusap ang banal na Espiritu sa'yo. Okay? Babalikan ko ito mamaya, itong tatlong to ha, remind mo ko ha, babalikan ko to. So ngayon, Pastor, nagbubulay-bulay naman ako, pero bakit wala pa rin yung buhay namin? Ganun pa rin. Okay? So nakita natin ang overview. Ang objective ng abiding in the vine, pagka ikaw ay nagbubulay-bulay, nakakaroon ka ng tinatawag na repetitiveness ng principle. Okay? Nakakaroon ng reprogramming sa utak mo. Okay? Nagkakaroon ng transformation deep within you. Then later on, it will manifest outside of you. Ang objective ng pagbubulay-bulay, napakarunong ng Panginoon. Kasi dapat paulit-ulit na sinasabi ang isang bagay, inuulit-ulit mo sa iyong pananalangin ang mga pinaniniwalaan mo na walang tigil para magkaroon ng pagbabago sa loob mo. Kasi kung hindi mo ulit-ulitin, wala. Minsan mo lang narinig, wala. Sinulat mo pa, hindi mo pinagbulay-bulayan, wala rin.
Kaya bago magkaroon ng transformation ka sa buhay mo, dapat nagbubulay-bulay ka. Nandun ang tinatawag na revelation knowledge. Okay? Pastor, saan nakikita yan? Okay? Sige, pakita ko sa inyo kung saan sa Bible yan. First, pinakita ko kayo sa devotion namin eh. Pakita ko sa inyo kung saan sa Bible ha. Are you with me? Interesado ba kayong malaman paano nagkakaroon ng revelation knowledge? Sa pagbubulay-bulay, tingnan po natin. 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Tingnan nyo ha? Tingnan nyo. What's up? What's up? Be serious with this. This is it. Okay? But it is written, Old Testament, I had not seen nor ear heard, hindi pa nalalaman, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. So meron mga bagay na inihanda ang Panginoon before the world began, na ito'y kanyang nireserve doon sa mga iniibig niya o umiibig sa kanya. Alam niyo ba kung sino yon? Not the Old Testament people, I'm telling you that. The Lord prepared something deeper, something greater for the New Testament believers. They are the bride of Christ. They are the body of Christ. This knowledge is reserved for the people of the New Testament believers of Jesus Christ. This has been a subject of my study. And this is loaded with proofs in the Bible. Okay? Ano yung bagay na inihayag sa mga anak ng Diyos na nagmamahal sa Kanya, to them that love Him? Ano yun? Verse 10. But God hath revealed them unto us by His Spirit. Nireveal na sa atin yan. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ang nakakaalam ng mga deep things of God. At yung deep things of God na Kanyang nireserve, nireveal niya na sa atin. Okay? O, tintuloy natin sa verse 11. For what man knoweth the things of a man, save the spirit of a man, which is in him. Even so, the things of God knoweth no man but the Spirit of God. Ang nakakaalam ng tunay na pagkatao mo, deep within you, ikaw. Your spirit knows who you are. Ganon din ang Diyos, the Spirit of God knows the deep things of God. O ngayon, in verse 12, ito yung sinasabi, now we have received, past tense, not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us by God. Sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, doon lang natin malalaman ang mga deep things of God. At yan, inire-reveal ng Espiritu ng Panginoon sa ating Espiritu sa pamamagitan lamang ng quiet time. Hindi nyo makikita yan sa papetiks-petiks na buhay. Ang Kristiyanong petiks, okay? May dalawang klase ng Kristiyano eh. Prophetic, yung isa, prophetic. Saan ka? Prophetic ka o prophetic? Gusto nyo maging prophetic kayo, papetiks-petiks lang? Aaten lang. Uuwi lang. Balik uli. Babalikan niya ang kanyang paboritong upuan. Yung walang aagaw, dyan ako. Okay, ang prayer ni Apostle Paul sa Ephesians chapter 1, ito yon. Ephesians 1:15. Okay. The objective of abiding in the vine is to reprogram the mind so that we will manifest the fruit. Okay. Without the revelation of the Holy Spirit, there is no transformational knowledge. Sabi ni Paul, wherefore I also, after I heard about your faith in the Lord Jesus and love unto all the saints, verse 16, come on, go ahead. Hindi ako tumigil sa kapapanalangin sa inyo at pagpapasalamat sa inyo. I really thank God for you.
I pray for you always. What is the prayer? Verse 17. The prayer of the Apostle Paul is that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you what? The spirit of wisdom and revelation. In the knowledge of Him. The revelation knowledge. I want you to understand what you're hearing from me. I want you to understand what is written in the Scripture. That God, by His Spirit, may give unto you the revelation knowledge so that you will be transformed. Verse 18. So that your eyes will be enlightened. Para mga buksan ng inyong mga mata, ng mga malalabo na. Para saan? Upang malaman nyo, what is the hope of His calling? Ano bang meron sa Christianity? Naging born again ka? No, dati hindi ka born again. Naging born again ka? Oh, kumusta ka na? Ganun pa rin eh. Ha? Wala na bago. Alam mo ba kung ano meron ka? Nandito ako para bukas ang ating mga mata kung ano meron tayo. Kay Kristo. Amen? Okay, tuloy natin. Para malaman mo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagkatawag sa atin. At ano ang? Sa kanyang inheritance sa atin. Wow. Verse 19. Come on, look at me guys. Sabi sa verse 19, at upang mabuksan ang inyong mga mata at maintindihan nyo kung ano yung kapangyarihan sa mga sumasampalataya. Okay? The mighty working of His power. What is the exceeding greatness of His power? Not only the greatness of His power, but the exceeding greatness of His power. The overflowing greatness of His power to usward who believe. Sa mga sumasampalataya. Sumasampalataya ka ba, Dennis? Amen? Rafi? Alam mo ba na may kapangyarihan kumikilo sa'yo? At ang kapangyarihan ay exceeding great. Joyce, there is the power that is available for you now. Right here, right now. That power is exceedingly great power. Para gamitin mo yan, para maging matagumpay ka sa buhay mo. Para magawa mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. The great and mighty things. At alam niyo yung kapangyarihan kung ano, that is the omnipotent power of God. Limited in your humanness. Limited by your faith. Okay? Alam niyo kung anong kapangyarihan to? Kaya sana nandito yung may karamdaman. Sino may karamdaman dito? Pakita sa kamay, sino may karamdaman? Hindi ko tinatanong yung may dinaramdam. Yung may karamdaman. Alam niyo ba kung anong kapangyarihan niyang kumikilo sa atin? Verse 20. Tagalogin natin. Pakitagalize, please. Tagalogalize. Yung kanyang ginawa kay Kristo, ang kapangyarihang yon, yung ginawa niya kay Kristo nang ito'y kanyang binuhay mula sa mga patay. The greatest demonstration of the power of God when Christ resurrected from the dead. Christ overcame the power of death. And that is the same kind of power that is at work among the believers' lives. It is working in us. Kung binuhay ng kapangyarihang ito si Kristo mula sa mga patay, nabitbit ang ating mga kasalanan, karamdaman mo pa kaya ang hindi kayang pagilingin ng Panginoon? Kung ang kapangyarihang ito ay bumuhay kay Kristo mula sa mga patay, anong bagay ang hindi magagawa ng kapangyarihang ito sa buhay mo? Come on. Think. The life of the believers, our lives are intended by God to live that power in everyday's life. Hindi tayo lumalakad sa mundong ito ng mga talunan. Hindi tayo lumalakad sa mundong ito ng mga miserableng tao.
We are not allowed to wear a beggar's face. We are not allowed to wear a lonely face every day. You have the power working in you. Tapos wala nangyayari sa buhay mo. Sayang, nangihinayang ako sa'yo. Hindi ako galit sa'yo, nangihinayang ako eh. Sayang eh. Ayan ang gaganda ng sinasabi ng Biblia. Okay. Okay. Informational knowledge. We are full of that. But why there is no transformation? Because we don't go to the second level. That room of quiet time. Okay? Ulitin ko sa inyo. Abiding in the vine and meditation are one. Walking by faith is just the same. Living by faith is just the same. Before I proceed to the next point, pag sinabing you are living by faith, nabubuhay ka doon sa mga bagay na pinaniniwalaan mo. Kung hindi mo naabot ang mga bagay na dapat mong paniwalaan, you are living below the standard of what a Christian life is. So my goal is for you to maximize the potentiality of what kind of life a believer should live in this world. Let us join our hands together. Let us live the life that God designed for every believer of Christ, to live a life of victory, to live a life of holiness, to live a life of prosperity. So this is the life that we should live. Tayong lahat ay may kanya-kanyang pelikula sa buhay. Sa pelikula mo, bida ka, hindi ka kontrabida, hindi ka extra. Bida ka. How do you play your role in your film, in your movie of life? A loser? That is not how God designed your life. God wants you to be a victor. Okay? Living by faith has 4 elements. Gusto kong masterin nyo to. Living by faith has 4 elements. Living by faith is living according to what you believe. Pero ang gusto ng Panginoon, yung pinaniniwalaan mo, all about Him. At yung mga bagay na pinaniniwalaan mo, dapat, pangalawa, nararamdaman mo. Pag hindi mo nararamdaman ang pinaniniwalaan mo, wish ko lang. (107) At kung nararamdaman mo, you are creating what you believe. And the third level is you speak it out. Kaya nga sabi po sa Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of your mouth because you declare. The word meditate includes declaration. Proverbs 18:21, life and death is in the power of the tongue. Okay? Thirdly, part ng meditation is not only the declaration of the tongue, but what your tongue declares, what your mind believes, what your heart feels, must be validated by your action. Paano lumakad ang victorious person? Naalala ko po yung lalaki. Astig. Dadaan. Kasi may mga chicks. May mga chicks ba?
Yung nakalito yung dibdib yung abs. Ganun, no? Pagdating doon, may mga tambay. Mga siga. Nag-iba ng gesture Yung tenga, kung pwedeng tumiklop, titiklop din Ingat-ingat Kikiraan po. How Victor walks. You should not change your statement when you walk. Pag may problema ka, nagbabago ka ng declaration. You should be consistent and constant with your faith. Pag sinabi mong, I am rich, kahit wala kang pera, you are rich. Okay. So, 4 na bagay po pag sinabi nating meditation, it involves imagination, what you believe. Okay? It involves the feeling, yung damdamin. It involves the talking. And it involves the acting. Matagal ko na itong tinuturo. Visualization, vitalization, verbalization, and validation. Ginagawa ko pong mas madali, the thinking, the feeling, the talking, and the acting. Pag hindi niyo po ginagawa to, walang meditation nangyayari sa inyo. Nagbibigas ka ng word, walang emotion, wala ho yun. Wish ko lang. 107. Ano ito? 0.5. May 0.5 pa pala Okay. 107.5. FM. Ikaw naman Okay. Pastor, ginagawa ko naman yan, sinasabi mo I use my mind in my faith. I also feel what I believe. I also talk about what I believe. And I act what I believe. But parang wala naman, pastor, nangyayari. Maybe kaya wala nangyayari dahil mali yung object ng faith mo. Okay, ito po yung basic object ng faith natin. Ano po ba yung dapat na, pag sinabing object, ano yung pinatutungkulan ng iyong meditation? Ano ba yung pinatutungkulan ng abiding in the vine? Pag sinabing abiding in the vine, if you abide in me and my words abide in you, grabe, ye shall ask what you will. Definite. Declare. Declare. And it will manifest. That's a law. The law of faith says according to what you believe, so be it unto you. That's fixed law of Jesus Christ. What you believe is what will happen to you. That's a law. Don't change it. Now, the problem is, what is the object of your faith? Ano yung laman ng isip mo na meditate mo? Okay? Ano yung sinasabi ng bibig mo? Ano yung tinatawag nating self-talk? What is your personal dialogue in your personal life? Okay. Now, finally, ano yung object? Ibibigay ko sa inyo yung object. Okay? Okay. Ano yung laman ng isip mo? Number 1, bago ka magkaroon ng mga prayers sa buhay mo, yung pangangailangan mo, okay? Yung mga gusto mong gawin, ang parameter niyan, kalooban ng Panginoon Okay. Dapat mo munang maintindihan, dito magsisimula ang lahat. Okay? Are you ready for the word? Magsisimula ang lahat sa identity mo. Saan magsisimula ang lahat? Identity. Dahil ang batas ng Diyos at ang Diyos ay sumasagot, rumiresponde, hindi sa sinasabi mo lang. Identity mo. Ang tawag sa identity ay state of being. Ulitin ko sa inyo. Ang batas ng Diyos na ginawa niya na at ang Diyos mismo ay sumasagot hindi sa sinasabi mo. Sumasagot siya, number 1, dahil sa iyong identity. Bago gamitin ng Diyos ang isang tao sa kanyang gawain, igaagawa niya ng identity ang tao. Tandaan nyo, si Moses,
Nung gagamitin siya ng Panginoon, tinawag siya ng Panginoon. Sabi ni Moses, ba't ako? Hindi naman ako eh, di ako pwede dyan. Ano kanya? Si Gideon, nung tinawag ng Diyos, okay Gideon, i-deliver mo yung inyong bansa. I'm from a poor family. And I am the least of my father's house. Hindi ako. Hanggat hindi mo tinatanggap ang identity mo, how God made you to be, wala kang mararating. First, you must know who you are, how God created you to be. It will be a great disrespect and dishonor to God because God cannot move into your life and through your life if you will not embrace your identity, who you are. Hanggat hindi tinatanggap ni Moses ang kanyang identity as the deliverer of Egypt, of the people of God. Hanggat hindi tinatanggap ni Gideon that he is a mighty warrior of God, hindi siya pwedeng gamitin ng Panginoon. Hanggat hindi tinatanggap ni David that he is the ruler of Israel, hindi siya pwedeng gamitin ng Panginoon. O gagamitin ka na ng Panginoon, magsisimula lahat yan. Identity mo. Dapat kilala mo kung sino ka. Kilala niyo na ba kung sino kayo? Okay. Last Sunday, marami ang wala. Ngayon, ulitin ko to. Dadagdagan ko pa. Ayaw kung merong isa dito na hindi mo maintindihan kung sino ka. Identity is your state of being. Nung tinanong ni Moses, Lord, sino ka ba? Tatanong ako doon sa Egypt, sino ka na? Sino nagpadala sa akin? Anong sagot ng Panginoon? The Lord did not enumerate or gave the list of items according to His description. God only said one word, I am that I am. That is me. That is a state of being. Okay? Here I go. Nung tinukso ni Satanas, si Eve, paano niya natukso? Paano niya nagawang magkasala ang tao na wala namang kailangan ng tao kay Satanas? God created humans, Adam and Eve, as extension of deity. You will rule the world. You will have dominion over the fish of the sea, the fowls of the air, and every creepeth things on the planet Earth. You will dominate the world. You will be in command of the world. And you have everything provided in paradise. Then what? If you are Satan, how will you approach these guys to commit sin and violate the law of God when in fact I cannot bring anything to them? No kanya? Humans have nothing from Satan. They have nothing. They can offer nothing. The deception, the blindness is what Satan did. Satan blinded Adam and Eve of the true identity of who they were. Dumampot ang Diyos ng lupa at nilipat niya ang kanyang identity sa tao. Let us create man in our own image, in our own likeness. These humans that God created is an extension of God Himself. Nasaan ang deception? Pag kinain niyo yung prutas na yan, alam mo ba, magiging Diyos din kayo. God is hiding something from you. You know that? God doesn't really love you. God is not really good because He's hiding something from you guys. God doesn't want a rival. That's why God is forbidden you to eat the fruit because you will learn later on that when you eat the fruit, you will also be God. Totoo o kasinungalingan?
Ano ang blinding doon? Ano ang blinding? Sino pwede mag-guess? Meron ako ditong gift. Ano ang blinding doon? Sasagutin niya, no? Doon sa lecture kaninang umaga. Ano ang blinding? Yung sinabi po na pag kumain, magiging Diyos din po siya. Ano yung blinding ko? Yung pag kinain yung fruit po. Magiging God din po siya. Magiging God din. Gusto mong tulungan? Tawa ka ng tawa eh. Ayan, si Jaya. I think what's blinding po is yung how Satan lured Eve into realizing that she is not yet God when in fact she is already po. Okay, Tagalog. Si James, si James. Sabi ni Jaya, sinabi ni Satanas, magiging Diyos din kayo. Ang blinding doon, Diyos na nga sila eh. So they were blinded of the truth. Binablind lang. Kainin niyo to para maging Diyos kayo. Hindi kayo Diyos eh. Nakuha niyo yung blinding? Hindi kayo Diyos. Pag kinain niyo, magiging Diyos kayo. Dahil ang ganda ng prutas, ang sarap kainin, ang bango, amoy durian. Na-blind sila. Oo nga, no? Oo nga, no? Magiging Diyos din kami. Hindi pala kami Diyos. Matalino talaga tong komang na to. Komang. Nakuha niyo yung thought? Satan became successful in blinding Adam and Eve of the truth that God created them as God. And you know what, Ernie, right now? Satan is doing the same, blinding us, blinding you of the real you, who you are. So that you cannot live the way you should live. Because you're blinded of your identity. Now you know who you are. God created in the image of God. Restored by Christ when He came. Okay, here's the point now. Here's the point. Okay, the verse that I gave this morning. This is what I've got in the second level of meditation, the revelation knowledge. 2 verses. Okay? I'll give you your identity. Ready? Darwin, kailan ka alis? 25 pa. Ko, marami pa tayong pagsasamahan. Si Mr. Barsalote, alis na bukas to eh. Hindi pa kami masyado nagsasawa sa iyo parts eh. Ha? Okay. I'll give you 2 verses, okay? Marco Laguer, bihira ka lang pumunta rito. Sayang, itong message na to, capturein mo ha. Okay. Hebrews 2:11. For the second time around, those who heard me this morning, please have these verses retained in your mind. Basahin natin sabay-sabay. This is the peak of my message about identity. Tontuwa ka ba? Marami ka nang nagawa? Wala yun. Marami ka pang gagawin. Okay? Ira? Amen? Sana maintindihan mo to ha. Okay. Magtatanong ako ha. Si Jaya may 20 pesos na rito sa akin. Nakasagot ng tama eh. 20 pala, $20. Asa si Jaya? Lumabas? Okay. Basahin natin. For he that sanctifieth and they who are sanctified are all of one.
Sino yung all of one? He that sanctifieth and he that are sanctified. Are you listening? Jack, ikaw tatanungin ka. Sino yung nagsasanctify? Si Christ. Okay. Hindi ka naman tinuruan ni Rafi, malayo sa iyo eh. No? Eh, sino yung sanctified? Tayo. Si Jesus Christ na nagsasanctify at tayo, ang sabi dito, are one. Kaya ang sabi sa next phrase, kaya hindi siya na hihiya na tawagin kanyang kapatid. Dahil si Kristo at ikaw, hello? Si Kristo at ikaw, ay lumalayo kasi ako. Okay, iisa. Iisa saan? Iisa saan? Iisa na ngayon siya ng kalikasan. Iisa ng bloodline. Who Christ is who we are. 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is one with Christ, new creation. One in essence, one in substance. Please, open up your eyes so that you will not remain blinded. Okay? This is something very revealing. If you will learn this thing, wow, your life will never be the same. 100%. Guaranteed. Para maintindihan niyo itong verse na to, okay? Dadaling ko kayo sa John 10:30. Okay. Pakinggan mo mabuti, Chris. Para maintindihan mo to. So that your life will never be the same. Anong sabi ni Christ? I and my Father are one. The same word na ginamit ni Christ nung sinabi niya ito sa Hebrews 2:11, that you and I are one. Father and I are one. Kung ano ang Diyos, ganun din ako. Kung ano ang Ama, ganun din ako. At kung ano ako, ganun ka rin. Pag hindi mo natanggap to, that is dishonoring God because God made you to be like Him. God made you to be He here on earth. Matapos sabihin ni Kristo to, okay, anong ginawa ng mga Hudyo? Anong ginawa ng mga Hudyo? Nasaan yung John 10:30? Nakita na ba? Verse 31. Anong ginawa ng mga Hudyo, Mark Olaguer? Dumampot ng bato upang babatuhin si Kristo. Bakit siya babatuhin? Anong sagot? Sa verse 32, sabi ni Kristo, wait. Bakit niyo ako babatuhin? Alin dito sa mga ginawa kong mabubuting bagay, bakit niyo ako babatuhin? Sumagot ang mga Hudyo, verse 33. Hoy, hindi ka namin babatuhin dahil sa mga mabubuting ginawa mo. Dahil ikaw ay tao lang, inaangkin mong Diyos ka. Sa sinabi mong, I and my Father are one, you are claiming to be God. Eh, yun din ang ginamit ni Christ sa atin eh. Siya at tayo ay iisa. Ngayon, kapag sinabi mo yan dyan sa lipunan sa labas, na ako at ang Diyos ay iisa, sapagkat Diyos, mag-iingat kang walang iglesia ni Kristo dyan, babatuhin ka nila. Kasi hindi siya naniniwalang si Kristo'y tao lang. Eh, Diyos. At huwag mo itong ikikwento kay iba.
Ipakita mo muna kasi hindi ka pwede magbunga pag hindi mo naintindihan to ng tama. Kasi ang ilalabas mo ay ang Diyos. Kung hindi ka iisa sa Diyos, wala kang ilalabas. Okay nyo? O kilala nyo na kung sino kayo? Sino nag-amen? Halika rito. Naniniwala kang si Kristo at ikaw ay iisa? Opo. Naniniwala ka ang Ama at ikaw ay iisa? Opo. Naniniwala kang pareho kayo ng bloodline ni Christ? Opo. Naniniwala ka na ang kapangyarihan ng Diyos at kapangyarihan mo ay iisa? Opo. Sige nga, maghimala ka nga. I and my Father are one. Kung ano ang Diyos, ganun tayo. Binalik ng Diyos ang kanyang identity sa atin. Thank you. May $20 ka sa akin mamaya, Jogi. Ang problema kay Kibuloy, siya na yung Kristo mismo. Ayun tuloy, dadalhin sa Amerika, lilitisin na. Oh, ngayon niya ilabas ang kanyang himala. Oh, what is our identity? Naintindihan mo na identity mo? Ang Diyos at ikaw ay pareho lang. You are God. Because God in you as you. God would like to express Himself through your being. We are divine inside us. Sa loob natin, nandito na ang lahat ng kapangyarihan. Limited by our humanness and our faith. We are unlimited. We are unlimited in nature. Mamalo, sa loob ng pagkatao mo, walang sakit. Ang sakit nasa katawan mo. Kaya dapat nung i-meditate, kung anong meron ka sa loob mo, walang sakit yan. Wala tayong karamdaman inside us. Wala tayong problema inside us. Ang problema nasa physical realm natin. Nagmamanifest kasi hindi mo naintindihan kung anong nasa loob mo. Mayaman ka sa loob mo. Pag hindi mo tinanggap na mayaman ka, at sinabi mong, hindi, mahirap lang ako eh. Andyan ang Diablo, sasabihin ng Diablo, Amen. Alam mo, ang hirap talaga ng buhay eh. Praise the Lord. Alam mo, wala talaga akong magagawa sa buhay na to. Hallelujah. Sasabihin ng Diablo sa'yo, ganyan ka na lang talaga. Manatili kang blinded sa katotohanan mo. Abiding in the vine, the object of faith, number one is who you are, as how God created you to be. Ang sabi ng isang preacher na pinakikinggan namin ni Ora, ang pinakamahirap daw na ginagawa ng Diyos ay baguhin ang utak ng tao. Si Moses, ang tigas ng ulo, ayaw makinig primero. Buti na lang tinanggap niya ang kanyang identity. Si Gideon, ganun din. Marami nag-i-struggle sa identity. Bago naging ginamit ng Panginoon si Jacob, pinalitan siya ng pangalan ng identity Israel, the Prince of God. Mga pangalan ng propeta, pangalan ni Daniel, binabago ng Panginoon yan. According to His own name. Because we are the bearer of God's glory. Amen. Kung hindi mo tatanggapin kung sino ka ngayon, sangayon sa ginawa ng Panginoon, babalik ang dating ikaw, sangayon sa ginawa ng Satanas sa buhay mo. Okay. It's almost 4 o'clock. I want to preach more. Next time, I hope you will be here. Okay? Yung karugtong dito, dapat yung marinig next time around. Finally, before I end, may I have your ears, please. May I have your eyes, please, on me. Eyes, ears, nose. Okay. Okay, may I have your ears? This is very important because the direction of life is dictated by your identity. The direction of your life to be will be dictated by your identity, not according to what you wish.
Your direction of life will be determined by your identity. And finally, your destiny is tied up with your identity. If you do not know who you are, you cannot really maximize your potentiality according to who you are. We are not fighting for victory. We are just to rest assured in the victory according to our identity that God created us victors. God created you holy. Paano ka mag-i-struggle sa bisyo mo kung alam mong banal ka? Kasi hindi mo tinatanggap ang katotohanan ng banal ka, kaya nag-i-struggle ka pa rin. I mentioned that last time. Pero kung i-declare mo, so mga Lord, I thank you. I am holy, and that's me. You and me. You and I are one. You are holy, I am holy. I have your identity in me. Lord, you are powerful, I am powerful. You are victorious, I am victorious. You are prosperous, and I am prosperous. How can you be poor if you know that you're prosperous? How can you be a loser if you know that you're victorious? How? Kasi hindi mo tinatanggap ang identity mo eh. You are great and powerful. You're glorious. You're rich. You're honorable. Amen. Live and walk your identity. Live abiding in the vine. Meditate the object of meditation for who you are. Okay, tayo po lahat ito mayon. I hope to see you next time. I have many things to say next time around. And I want you to become fruitful in this life. Shall we pray? I want you to repeat after me while your eyes are closed. Lord, thank you for how you have made me according to your image. That I am holy and righteous. Oh, I can feel it, Lord. I am powerful and authoritative. Oh, I can feel it in my bones. Oh, I am prosperous. I can feel it in my bones. I am victorious. I am glorious. Being one with Jesus. Amen.